Kumusta po mga kababayan? Welcome to Nob's Vlog. Walang aasahang dadaan pa sa local court ng Pilipinas ang pag-aresto kila Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at sa ibang conspirators ng war on drugs na kaso ni PRRD ngayon sa ICC. Yari na sila. Ito yung nilalaman ng pahayag at pahiwatig, no? Tila pahiwatig ni Jose Claire Castro sa harap ng Malacanang Press Corps. Ito yung kaugnay sa aligasyon na warrant of arrest ng mga sa mga nasabi di umanong co-perpetrators sa FPRRD war on drug at kung kaya may crimes against humanity na kaso ito sa ICC. Ito daw ay naayon sa pagsunod sa batas. Sinabi pa na ang pagsunod sa Interpol na ginawa noon na pag-aresto kay FPRRD ang siya ding gagawin nila ngayon. Yari na. Yari na yung mga yung mga suspect, no? Okay. Pero bago kayo mag-comment mga kaps, mga guys, paki-like muna, paki-share po ang ating channel at mag-subscribe din para sa bagong mga viewers natin na ngayon lang naligaw sa ating channel, okay? So ito po mga kaps, mga guys, para kumpleto na masira ang mood ang mood ninyo, no? At ma-high blood, no? Lalo na nga yung mga may mga tagapanood tayo, mga DDS at mga Pro Duterte ay eto, no? Sabay nating panoorin ang maikling video lamang na ito na kinote ko dito sa press con ni Jose Claire Castro, yung tagapagsalita na diyan sa Malacanang Press Corps. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Ayusek, sorry. Palace reaction lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration. And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapat? Again, yung una niyong pong tanong. Reaction lang po. Regarding sa pagsama ng pangalan nila? Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017, at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po bang magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing oversight committee head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry di umano. At ito ay maling-mali. So, kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat na managot? And last na lang po, do you have a message sa mga supporters nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkagulo at magkaroon ng kaguluhan? Hindi po
dapat i-encourage ni naman na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. That's a related question from Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Ang palasyo, ang na walang gobyerno. jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga nakomit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So, makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. So ito mga Kaps, mga guys ha, malaking epekto ito dito ngayon sa napipintong impeachment kay BP Sara. Kasi nga po, mawawalan siya ng kaalyado diyan sa Senado. At syempre, dahil sa mga pahayag at mga pronouncement na ito, na tila parang pananakot na doon sa mga akusado. Sabi nila na may warrant of arrest, abay malamang katulad ng Senador Bato de la Rosa, ay ganun din, no? Sila po ay magtatago. Yung ay opinion, reaction ko lamang ha, pero merong iba dyan nagsasabi na ay, di sila takot. Haharapin nila, di ba? Ma'am, what does the palace say to those current and the former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them? Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Kung ako, magtatago dahil dyan sa mga pinagsasabi mo. Ang panghuli, ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado, sa 8 pinangalanan? Sila po ba ay mas babantayan? Sila po ba ay tututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. Kapag ka may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Maraming salamat. Next question mula kay Tina Maralit na Manila Times. Good afternoon, Yusek. In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case? Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulo Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit, mismong si Mayor Magalong ang nagsabing mayroon siyang report patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, meron ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
Ma'am, sorry, back on the ICC issue lang po. Okay. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does Ito the magandang palace tanong. respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin. Pero tandaan natin, ano ba nangyari noong dating, sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? At hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Noong dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, Defensive just ang to sagot. challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Ito, magandang Okay. tanong din. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Ba, wala talaga tayong magawa. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi, manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Next question from Ace Romero, Philippine Star. Tanong ko lang regarding ulit sa ICC, Yusek. Although nabanggit nyo kanina, tinanong na yung kung bahagi tayo ng kung may jurisdiction pa yung ICC sa Pilipinas. The PDP Laban also decried what it called the derogation of sovereignty daw under the Marcos admin as part of its statement. What do you say to that? Yun talaga po ang kanilang magiging mensahe. Dahil yun ang gusto nila iparating sa taong bayan. But still, sabi nga natin, sumusunod tayo sa sarili nating batas at nakikipag-cooperate din po tayo sa Interpol. Kasi if I remember right, may nabanggit si dating former Executive Secretary Lucas Bersamin dati na hindi automatic na kapag nagkaroon ng arrest warrant against Senator De La Rosa, automatic mapupunta siya sa ICC. Ganun pa rin ba yung stance ng Malacanang? Dalawa po. Dalawa po ang opinion dyan. May opinion po ang DOJ at may opinion po ang dating ES, Lucas Bersamin. So, tingnan po na lang natin kung nandiyan na po ang warrants of arrest. Let us see kung ano po ang susundin na patakaran. Patay kang bata Wala ka. pa pong stance about that. Hindi pa, I mean, hindi necessarily yung dating view ni ES Bersamin, yun na yung view automatic ng palasyo. Yes, hindi yun ang maaaring pananaw ng palasyo. Okay. O yan mga kaos, mga guys ha, malinaw ha. Hindi ko nalalagyan ang opinion. Kayo na po, ang bahalang mag-comment ng inyo ring mga reaksyon. Kung tama ba o mali ang sistema o paraan ng pag-surrender sa kapwa natin Pilipino diyan sa dayuhang bansa para litisin. Dahil batay sa ating napanood, no, mga kababayan, mga kaps, ay wala nang gagawing paglilitis daw dito sa ating bansa. Na sana man lang ay bago i-surrender, ay siyempre dadaan muna dito sa ating korte. At kung talagang guilty, doon yun sana ang pag-surrender, di ba? So, batay kasi doon sa kanila, yun daw ay pagsunod nila, no? Sa batas or aayon daw sa batas. Iyon ang pananaw ng palasyo. O, yun ang sabi nila, di ba? So, ang tanong ko ay, kaninong batas ba ang sundin? Batas nila o batas natin? Nagtatanong lang po, no? Okay, mga kaps, mga guys, kayo na rin po. Pwede kayo magtanong dyan at sumagot na rin kayo dyan, mag-react at opinion sa ating comment section.
Ito pong muli ang inyong Nobs Vlog. Nag-iwan sa inyo ng mga salitang mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.